Apo. Saan ka mas madali ang daan? Di niyo doon. Oh, kaya ako'y pag-iwang-giwang. Kaya sa mga anong daan doon. Malaguan mo, hindi mo kita yung hukay. Lusot kaya down. Ay, makakalusot ka rin doon. Yan, oo, lusot yan. Isang nabili. Ah. Ikinarga na. Eh parang na ano, malaki din eh. Pero hindi siya makinis, payat eh. Na malaki ang tabugin na payat eh. Matangkad din eh. Tapos ang kulay niya yung parang blonde na may balangan. Ang pangit ng kulay. Blonde ang balahibaw. Ah, parang ano. Pa na ma-brown, ma-cream-cream ang Ano tawag doon sa gayon? yung parang carnation na gano'n na may balang. Hindi kaya ang carnation na yung pagkabalangan niya hindi bilog-bilog yung parang mapa. Hindi, may tawag pa sa gayon eh. Ulandes. Yan yung Ulandes nga. Oo. Tapos may balangan pang parang mga mapa yung mga mapa ng parang mayroon Pilipinas. ng Holstein. Oo, yung mga gano'n. Ay, parang sabi ko lang. Ay, kailangan mong mas mura din eh. Oo. 48 lang ay samantalang ari Murang ano noon. mura. Murang presyo ng Oo, gayon. tawalan nyo na mamimili. Kaya nga sabi ko, bakit kalaki na rin kamura ibig ay ibig ari iba. Murang presyo na dyan ng gayon. Magaan ang karne ng gayon. Oo nga daw. Alagunan daw mo din eh. Hindi naman kinakain pa. Ay, hindi na kanyan. Pagka yung nadilaw-dilaw na. Yung Pag natutuyo na. Pag may tuyo na yung kanyang ganyan, yung Ah, yung pang kainin yung gaya. tinawa ko, kalago iniyak-yak lang ako. Naamo na. Hindi pa, pero mabait na rin, hindi pa lang kasi yung kabait. Ayun, ay pinibintang bunta eh. Ah, buntis ka yan? Oo. Ba't binibinta? Eh, gawa nga ni Princess, di kayo napasok. Eh, magbabayad na sa T6. 30 mil ang bayadan namin, eh, may 26 mil pa. Nababayadan. Doon pala nilagay ang mortigaon. Oo, doon ko nilagay. Hindi pa nilogo. Ganun may sungay naman pala. Eh, nung una yung nag-ano eh, baka mamaya eh, nung baka nahuli bago mabunot. baka mamaya makawala. Ah, hindi. May sungay eh. Ay, ganun gayaw. Oo, kaya pa naman. Haba ang sungay na kaya pa mabunot yun. Dula naman na mabubunot yun eh sa ulo. Sa ulaw. Oo, imposible sa nguso. Napaka-imposible. Ah, sa ulo galang yun. Oo, Oo, yun na mabubunot. Ay, sa tibay naman ng kamay. Ilagyan naman ng kamay. maluwag pa rin yun. Maluwag pa. Oo, maluwag pa rin. Bagay. Tsaka inahin. Ano eh, kaganyan ang awang ay pagka hinihigait. Tsaka inahin ng patay. Hindi na naman tataba ang ulo niya. Eh, isa natin itatali yan. Medyo itatali pa natin yung may kunod yung... Hindi nila. Ah, sa din niya. Sa ano? Diyan sa noon. Yes, madir ka na yan. Kaya nagkakalak. Pag nabili yung... Pag nabinta yung inahin yun, ako'y paiwihin mo. Wala na ibibili ang inahin. Pagka ano, Pag nabinta lang yun, pag nabinta lang. pagka nakakita uli ako, Wow. so laki di mahilap ng aking baka. Ay, ayos lang. At ako naman marunong mag-alaga. Di pa nga nakukunan yung taga rito sa elementary. Baka may isang buwan na naghihintay yun. Mukha rin puti, ayos ang pagkabili. Kam Ah. Tama na, wala na. Kintab yan. Dayami ang kumpay ko. Ano yan? Timutang kahit ko yung dahon ng layin. Ah, galing yan. Saan na nabili yan? Pag tinatanong ko yung sabi na lagi farm daw, farm. Oo, sa farm nga daw eh. Wala mo sinasabi ko saan. Pero kinukuha na sila dito lang sa Batangas eh. Sa Batangas daw lang ito galing eh. Parting Rosario. Tinatanong ko. Parang nga, oo nga, parang ganun nga, sa parting Rosario. Pa yan, mamayat pa yan bagya. Kalaso naman eh, at saka hindi pati nga nagtataw pa uminom. Kaya sabi ko, papupurga ko ito. Bago hindi ko papainumin na 1 linggo. A few moments later.
And farmer, galing po ako doon sa aking tiyuhin. Ako po yung nagturok ng baka doon kanina. Nandito na po ako sa amin, nakauwi na ho ako. Binisita ko lang po itong mga baka dito. Dito lang po yan sa sagingan, sa likod po ng aming bahay. So kanina po ay tinurokon nga natin, tinanong ko kung magkano. Sabi ay 54 ang pagkabili. So kulay itim pa, ay ibig sabihin ay dapat mababa ang presyo ng pag gano'n ng kulay. So pinaturukan at namimihikan, hindi sanay sa pagkain dito, hindi sanay sa damo na ganyan kulay green. Sanay daw dito sa tuyo, ayan mga ganyan. So ang kategorya ho ng baka ngayon ay turete. Wala pang 1 taon yun, o mga 1 taon, ganyan. So maganda naman ang pagkabaka, yun nga lang, di kulay na kulay itim. So kategorya nga po ng turete. Ngayon po ay may nagtatanong po sa akin, nag-PPM na ano daw ang balagbagin, ano daw ang dumaliin. Ayan, huwag po kayong malilitaw sa mga ganyang salita. Yan po ay galing lang din sa salitang Tagalog. Salitang balagbagin ay galing po yan sa salitang balagbag. Balagbag, ibig sabihin hindi siya nakaayon. Yan, ito salitang nakaayon, nakagayaw, nakadiretso. O yan, ayon. Pag balagbag, nakagayon, nakakross. Ibig sabihin, pag sinabing balagbagin, hindi siya naaayon. Hindi siya ayon sa bisiro, hindi siya ayon sa patabain. Kasi ang baka po, meron po yung kategorya, meron yung turete o yung bisiro, meron yung balagbagin, may patabain o yung tinatawag na dumaliin, at meron pangkatay. Ayan, yan po yung mga kategorya ho ng baka kung lalaki ang inyong aalagaan. Ngayon, unahin ho natin ang balagbagin nga po, hindi siya ayon. Ibig sabihin, nandito siya sa yan, pangalawang kategorya. Yan po yung balagbagin. Edad 1 taon at kalahati o edad 1 taon at 4 na buwan. Yan. Yan po ay sa pagkakaunawa ko lang ha. Ako ay nagtatanong din naman sa mga matatanda din sa amin. Oh, daming niyog, nahulog. Yan, nagtatanong nga lang din ako sa mga matatanda dito sa amin. Pag talagang ako ay naguguluhan at hindi ko nga rin maunawaan. Yan, yun po yung balagbagin sa aking pagkakaunawa. Yan. Kaya siya balagbagin, alangan yung kanyang laki. Yan. Pag dumaliin naman ho, ay di pasok na sa patabain. Pero hindi pa siya totally patabain. Pasok na. Ibig sabihin ay pwede nang biglain, pwede nang patabain, at pwede nang ibenta. So dumaliin, galing sa salitang madali, mabilis. Yun po ay sabihin ng dumaliin, mga edad 2 taon, gayon. Kulang-kulang 2 taon. Yan, pwede nang patabain yan, pwede nang patabain, pwede nang ibenta. Kaya siya tinawag na dumaliin. Ngayon, pagka tapos ng dumaliin at patabain, ito panghuli ay pangkatay. Yun na po ang panghuli. Ito yung pinakamababa ang value, itong pangkatay. Kaya pag kami nagsabi sa inyo na ay pangkatay na yan, ibig sabihin dapat mababa na ang presyo niyan. Hindi na siya pwedeng presyohan na kagaya nitong mga baka na to, at saka yung mga baka na yung kahapon, yung binebenta namin, yun ay mga hayupin pa yun. Yun ay mga kaya pa nung alagaan ng mga 1 pang taon para maabot niya yung sagad na laki niya at masabi na siya ay 1 pangkatay na. Ay maporma pa yun, ay di pang ganador pa. Kaya may pag kayo ay magbebenta ng baka ka-farmer at pasok pa sa hayupin or sa sabi natin balagbagin or sa patabain pa, ay dapat mataas-taas ang halaga. Pwede kayo magpresyo ng mataas-taas. Hindi gaya pag ang baka nyo 1 pangkatay na, lalo at native, mahirap ng presyohan ng mataas. Kaya yung mga mamimili, minsan huwag kayong mabibigla. Pag ang baka nyo ay pangkatay, mababa talaga ang presyo nila. Pero pagka ang baka nyo ay yung tinatawag na sa pasulong, ay huwag nyo ibibigay ng mura. Kasi ang bakang sinasabi naman na pasulong, sa pansalita, pasulong, ay yan na yung mga baka na mabilis nang lumaki. Ibig sabihin na doon na sila sa edad na sila ay, kumbaga sa tao binata na. Edad na mga 18, 17, ganyan. 20. Yan, mabibilis ng yan. Mabilis nang lumaki.
Mga edad ng baka na 2 taon na ang edad. Ayan. Pasulong. Mabilis nang lumaki. Ano pang salita, maririnig nyo. Sasama ko na rin mga matalaw. Ayan, pumiyok pa. Matalaw. Pag matalaw, ibig sabihin matangkad. Ayan, yun lang naman yun. Matalaw, matangkad. Ayan, salita kasi Batangas yan eh. Mautdo. Pag narinig mo salitang mautdo, may bumibili ng baka niya, sinabihan ako, mautdo. Sabi ng mamimili, mautdo ang baka. Kaya mababa ang tawad. Ibig sabihin, maliit. Ayan, maliit. Pandak. Ayan, mautdo. So yun po ang mga salita. Huwag ko kayong mahiya magtanong sa inyong kausap na mamimili, halimbawa, o sa inyong kakilala. Dahil baka mamaya kayo ay tango ng tango, oo kayo ng oo, at kayo ay nahihiya magtanong. Siyempre kayo kay dayo, nahihiya nga kayo magtanong. Baka mamaya kayo kasundo na, yung pala ay sa inyong isip ay yung palang inyong inioo ay hindi naman pala yun ang inyong pagkakaunawa, o hindi kayo masyado nagkaunawaan. Kayo naghiwalay, kayo ay magbabayaran na sa kanyo palang ay sa kanyo palang mauunawaan na yung palang ibig sabihin ng sinasabi ng aking kausap. Ayan, wag ko kayo mahiya magtanong. Sana po ay nakatulong sa inyo ang aking sinabi. Yan, hindi naman po ako taga Batangas din, ako taga Quezon. Pero matagal na rin ako sa Batangas tumitigil. Ayun po ang aking pagkakaunawa. Kung ako po ay mali, ay di tama nyo na lamang. At gawa ng, yan po salitang yan, madalas po talaga nyong maririnig sa mga nagbebenta. Kahit sa akin, madalas nyo maririnig yung salitang balagbaging. Kasi po yan po ang madalas ko pong hinahanap na sukat ng baka. Dahil ang balagbagin ay matibay na sa sakit. At mabilis na rin lumaki. Kaya po yung mga mortigo ng baka namin, 2 months, 3 months, or kahit 1 buwan, adjust agad, na-adjust ko agad. Yung na mabilis na pong lumaki yung ulo ng mga ganyang balagbagin. Sa English po, ang balagbagin ay masasabi nating yearling. Yan, yearling. Yung po mga yearling balagbagin, mabilis po tumaba ang ulo niyan, yung balingusan. Mabilis magsugat. Yun lang po, ka-farmer. Isa pa, yung mag-ingat naman kayo sa mga doon sa mga nagsasabi na ito dumaliin pa ito. Dumaliin na. O ito patabain. May mga ganun hong nagbebenta na sasabihin sa inyo patabain yung baka or hayupin pa, alagain pa. Pero sa totoo lang yun ipasok na sa pangkatay. Gaya nga na sinabi ko kanina, merong 4 na kategorya. Ang pinakamababa dyan ay pangkatay. Pag pangkatay, ibig sabihin bawas na yung value niyan. Pangkatay na. Wala na kayong idadagdag. Pangkatay na. Ano pang pag-aalaga ang gagawin nyo? Isa pangkatay na nga yung baka. Ano pang pagpapataba? Ano pang pagpapalaki? Edi hanggang sa gumastos na lang kayo. Kaya minsan mag-iingat kayo dun sa inyong bakang bibilihin. Kasi pag nabili nyo ay sinabi nila na hayupin pa or patabain pa, pero yung pala ang tunay na buhay pangkatay na pala yung inyong nabili, lugi kayo pag inyong iniuwi yung baka. Magpapakain kayo, mag-aalaga kayo, bibilhan nyo pa yan ng vitamins, pupurgahin nyo. Hindi nyo alam pangkatay palang nabili nyo. Patay. Katay ang puhunan. So ayun po, ka-farmer, para makatulong sana sa inyo. Ayan, sana ay makatulong sa inyo. Kasi talagang ang baka po ay hindi basta-basta mag-aalaga lang ng baka, kailangan ay sasamahan nyo ng pag-aaral. Hindi kayo basta bili ng bili. Kulang po ang pera. Kulang ang pera lang, kailangan may aral. Naaral nyo muna bago nyo pasukin. Gawa ng, siyempre, malulugi kayo. Kaya gano'n. So, maganda po yun, nagtatanong. Ako naman ay sumasagot pag kaya kong sagutin. Yan, sana nakatulong sa inyo. Hanggang dito na lamang para hindi na humaba ang ating video. Salamat po, ingat po at God bless. Yan.